dahil lang sa sinabi ng girlfriend niya na bagay sa kanya, habang buhay siyang magiging binata. Kaya sa galit niya, ilegal na pinasok ni Mark ang mga computer ng lahat ng babaeng estudyante sa Harvard. Pagkatapos niyang i-download ang kanilang mga pribadong litrato, gumawa pa si Mark ng isang espesyal na website para sa mga lalaking estudyante ng Harvard, para puntusan ang mga babae. Hindi niya akalain na 2 oras pa lang online ang website. Bandang 2:00 ng madaling araw, ang sobrang daming nag-access ay nagpabagsak sa server ng paaralan. Kaya naman napuyat at nag-overtime ang mga staff ng administrasyon. Kinabukasan, hindi lang naging kaaway si Mark ng lahat ng babaeng estudyante sa eskwelahan, kundi nakatanggap pa siya ng disciplinary record. Kailangan niyang manatili sa eskwelahan para sa monitoring sa loob ng 6 na buwan. Pero hindi niya inaasahan na ang pangyayaring ito ay magdadala ng hindi inaasahang swerte kay Mark. Hindi nagtagal, hindi lang itinatag ni Mark ang pinakamalaking social media platform sa mundo. Nakalaunan ay naging isang malaking imperyo ng komersyo. Nagkakahalaga ito ng mahigit 10 trilyong dolyar. At dahil dito, si Mark ang naging pinakabatang bilyonaryo sa buong mundo. Siya si Mark Zuckerberg, ang nagtatag ng Facebook. Dadalahin kayo ng pelikulang ito sa pagtuklas sa isang henyong malungkutin, na ginamit ang talino bilang sandata, isang binatang naliligaw sa gitna ng pagkasira ng damdamin at ambisyon. Paano siya, na nagsimula sa wala, nakapagtayo ng numero 1 social media sa mundo? At bakit siya nagkaroon ng alitan sa kanyang matalik na kaibigan noon? Ang buong kwento ay nagsimula noong gabing nakikipag-usap si Mark sa kanyang kasintahan sa isang bar. Para kay Mark, isang taong may napakatalinong utak, ngunit halos wala namang emosyonal na intelihensya. Tila hindi niya maintindihan ang simpleng usapan. Basta na lang sinasakyan ni Mark ang kahit anong maliit na pagkakamali sa sinasabi ng girlfriend niya, at sobra-sobra pa niyang iniisip ito. Bukod pa rito, basta-basta na lang siyang nagpapalit ng paksa. Sa loob lang ng 5 minutong usapan, nagpalit na si Mark ng 4 na paksa, mula sa dami ng mga henyo sa China na mas marami pa sa populasyon ng Amerika, hanggang sa kung saang club dapat sumali. Sa huli, basta na lang din niyang kinukutya ang girlfriend niya. Dahil nag-aral daw siya sa isang masamang universidad, nagalit ang girlfriend ni Mark at pinagmumura siya. Siguro naman, magtatagumpay ka rin sa larangan ng medisina. Pero ang tulad mo, dapat lang na tumandang mag-isa. Pagkatapos, galit siyang tumayo at umalis. Iniwanan, nagmadaling bumalik si Mark sa dormitoryo. Pagdating sa kwarto, nagsimulang magsulat si Mark sa blog, nilalay ang girlfriend. Hindi lang niya ito tinawag na masama, kundi kinutya rin ni Mark na flat-chested ito. Kailangan pa raw ng bra. Pagkatapos ay post, hindi pa rin nasiyahan si Mark. Sa pagkakataong ito, naririnig ni Mark ang ideya ng kanyang kasama sa kwarto. Pagsamahin ang mga ID photo sa dormitoryo at mga larawan ng manok, tapos hayaan silang ikumpara ang kanilang hotness. Ang kalokohang ito ay nagbigay inspirasyon kay Mark. Ayaw ni Mark na magkumpara ng tao at hayop. Mas makabuluhan ang pagkumpara ng tao sa tao. At mas maganda kung pagkumparahin ang mga babae. Pero walang pinag-isang online photo album ang Harvard. Kaya ilegal na pinasok ni Mark ang network system ng bawat dormitoryo. Nag-download siya ng lahat ng litrato ng mga babae. Sa loob lang ng wala pang 4 na oras, nakuha ni Mark ang magagandang litrato ng halos lahat ng babaeng estudyante sa buong campus. Pagkatapos gumawa si Mark ng website para pagkumparahin ang bawat pares. Para pumili ang mga lalaki sa Harvard kung sino ang pinakakaakit-akit sa kanila. Pero kailangan ni Mark ng isang matalinong algorithm. Sakto namang dumating ang matalik na kaibigan ni Mark na si Eduardo. Dalubhasa si Eduardo sa algorithm at nag-aaral ng ekonomiya. Nalaman ni Eduardo ang tungkol sa hiwalayan ni Mark mula sa blog, kaya pumunta siya para aliwin si Mark. Kailangan ni Mark ang formula sa matematika na ginamit ni Eduardo nang mag-invest siya sa langis noon. Ang formula na ito ay maaaring ibatay sa pagtatasa ng mga bumibisita para magbigay ng pabago-bagong pagtatasa sa antas ng pagiging kaakit-akit ng mga babae. Di nagtagal, isinulat ni Mark ang formula na iyon sa isang programa na tinatawag na Face Mash. Matapos mag-email sa ilang kaibigan, ang website na pansamantala at simple ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Ang dami sa komunidad ng mga estudyante ng Harvard, mga kutulupa. Tingnan nyo ang mga pamilyar na mukha ng mga kababaihan. Nagsimula ng magbigay ng mga komento at paghusga ng wala pang 2 oras. Umabot na sa mahigit 22,000 ang bumisita sa website. Kaya naman, nasobrahan ang server ng Harvard at bumigay. Napilitan ng mga administrator na magpuyat para ayusin ito. Hindi nagtagal, nailathala sa pahayagan ng paaralan ang ginawa ni Mark. Kaya naman,
ipinatawag si Mark sa komite sa pamunuan ng paaralan para sa huling pagpapasya sa disiplina. Si Mark ay napatunayang nagkasala ng paglabag sa privacy at iba pang mga kaso at pinarusahan ng pananatili sa paaralan para sa pagsubaybay sa loob ng 6 na buwan. Ang website ay inutusan din ng komite na isara. Bagamat nararamdaman ni Mark na hindi tama ang basta nalang pagpapakalat ng mga litrato ng mga babaeng estudyante, hindi naman inaamin ni Mark na sinira niya ang seguridad ng publiko. Sa halip, iniisip pa nga ni Mark na ang pagtuklas niya sa kahinaan ng paaralan ay dapat pang ang gantimpalaan. Gayunpaman, gaano man kitigas ang ulo at katalino ni Mark. Kung gayon, walang duda na si Mark na ang naging pangunahing kaaway ng lahat ng babaeng estudyante sa eskwelahan, kahit sa oras ng klase. Nakakatanggap din si Mark ng mga papel na nagmumura sa kanya. Pero nang akala ni Mark na bumagsak na ang buhay niya sa pinakamababa, 2 lalaking matatangkad, halos 2 metro, ang lumapit kay Mark. Akala ni Mark noong una na dumating sila para ipagtanggol ang mga babae. Pero hindi niya inaasahan na nagustuhan nila ang kakayahan ni Mark at gusto siyang imbitahang makipagtulungan. Lumabas na ang kambal na ito ay nagpaplano para sa isang proyekto, isang social media site na para lamang sa mga estudyante ng Harvard. Ang mga estudyante ng Harvard ay maaaring mag-upload ng kanilang personal na impormasyon at mga litrato doon, batay sa kanilang karanasan sa mga party sa loob ng maraming taon. Naniniwala sila na lahat ng babae ay gustong makipag-date sa mga estudyante ng Harvard, kaya't hinuhulaan nila na tiyak na magtatagumpay ang website na ito. Ngunit sa ngayon, kulang sila ng isang mahusay na programmer. Kaya, matapos nilang malaman ang mga nagawa ni Mac, kusang loob nilang nilapitan si Mark at inanyayahan siyang makipagtulungan. Sa biglaang imbitasyong ito, walang pag-aalinlangan si Mark na pumayag. Pero sa totoo lang, wala talagang balak sumali si Mark. Ang totoo, isa lamang itong taktika para magpaliban. Dahil sa mungkahi ng kambal, nagkaroon si Mark ng mas magandang ideya. Pero bago pa man mangyari iyon, hindi maaaring ilabas muna ang website ng kambal, at hindi rin niya pwedeng ibunyag ang kanyang ideya sa kanila. Kaya bumaling si Mark sa kanyang matalik na kaibigan na si Eduardo. Pwede tayong bumuo ng isang social media platform, kung saan ang mga impormasyon ay babaguhin at i-upload ng mga user mismo. Sa ganun, maiiwasan natin ang problema ng paglabag sa privacy. Kung kaya mong maglabas ng 1,000 United States dollars bilang puhunan, sa susunod, hahatiin ko sa iyo ang kita, 30% sa iyo, 70% sa akin. Nang marinig ito ni Eduardo, naramdaman niyang malaki ang potensyal ng proyektong ito. Agad-agad nagpahayag si Eduardo ng kanyang kagustuhang sumali. Matapos matanggap ang unang investment para sa proyekto, walang tigil na nag-code si Mark araw at gabi. Sa panahong iyon, ilang beses humiling ng pagpupulong ang kambal. Ngunit palaging nagdadahilan si Mark para ipagpaliban ito. Sa loob lamang ng maikling 42 araw, nakumpleto ang website at ang domain name na The Facebook.com ay opisyal ding nairehistro. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe si Mark sa kambal, na nagsasabing walang gaanong nakakaakit sa proyekto nila. Mas mabuting huwag na lang ituloy. Pagkatapos, sa mungkahi ng isang kaibigan na may pag-iisip sa pag-ibig, si Mark, idinagdag sa profile ng mga user ang status ng relasyon at ang maliit na feature na ito na parang hindi gaanong mahalaga ay magdadala ng malaking pagbabago sa Google Facebook. Matapos ang lahat ay handa na. Opisyal na inilunsad ang Google Facebook para makuha ang mga unang user. Sinamantala ni Mark ang relasyon ni Eduardo sa Phoenix. Nagpadala ng link sa lahat ng mayayamang estudyante sa Harvard. Pagkatapos, kumalat ang Facebook ng mabilis na parang virus. Sa loob lang ng wala pang 2 araw, mahigit 600 na ang nag-register. Gayunpaman, ang pag-iral ng Facebook game ay agad na napansin ng kambal. Natuklasan nila na sila ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya, at palaging nananalo mula pagkabata hanggang paglaki. Ito ang unang pagkakataon na sila ay naloko ng husto. Kahit na galit na si Cameron, ayaw pa rin niyang lutasin ito sa pamamagitan ng pakikipag-away. Dahil para sa kanya, iyon ay isang napaka-nakakahiyang gawain. Hindi iyon ang dapat gawin ng isang maginoo ng Harvard, kaya't humingi na lang siya ng tulong sa abogado ng kanyang ama. Nagpadala sila kay Mark ng abiso legal, kahit na pakiramdam ni Mark ay hindi ito sapat na panaka. Tutal, wala naman siyang ginamit na kahit isang linya ng code nila, at mahirap patunayan kung ang isang ideya ay kinopya o ginaya. Pero nagalit si Eduardo nang malaman niya ito, hindi lang dahil natatakot siyang maharap sa demanda, kundi dahil hindi man lang nabanggit ni Mark sa kanya ang tungkol dito. Bilang isa sa mga nagtatag ng Facebook, ipinahayag ni Eduardo ang kanyang kahandaang sumuporta kay Mark, pero sa kondisyon na magtitiwala tayo sa isa't isa at walang itatago. Ipinangako ni Mark na hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon.
Sa sumunod na 2 linggo, patuloy na sumikat ang Facebook sa eskwelahan. Ang iFacebook mo ako ay naging usong-uso sa Harvard. Dahil sa ibaba ng website, nakasulat ang pangalan ng mga nagtatag. Agad na naging sikat sina Mark at Eduardo sa buong campus. Ang mga babaeng dati hindi sila pinapansin, ay nagkukumpulan para makipagkilala. Pero sakto namang nagmamayabang si Mark. Binuhusan na naman ng malamig na tubig ng ex niya sa harap ng maraming tao. Nang gabing iyon, si Mark at Eduardo ay nagdaos ng isang masayang gabi, kasama ang mga tagahanga sa banyo. Paglabas niya, nakita niya ang dating girlfriend na bumasted sa kanya. Sa una, gusto ni Mark ipagmayabang sa kanyang ex na may fan siya, pero hindi niya inaasahan na hindi pa pala naririnig ng ex niya ang tungkol dito. Facebook, kaya nasaktan na naman ang ego ni Mark. At napagtanto niya na ang tagumpay niya ay hindi lang dapat limitado sa Harvard, kaya agad nagdesisyon si Mark na palawakin ang team. Si Eduardo ang kumuha ng posisyon bilang financial director na may hawak na 30% ng unang bahagi. Ang kasama sa kwarto niyang si Dustin ay naging vice president ng engineering at binigyan ng 5% na bahagi. Kasabay nito, kumuha sila ng mga intern na programmer para magsulat ng code na nangangakong sasakupin ang Universidad ng Boston, kung saan nag-aaral ang dating nobya niya, pati na rin ang Yale at Columbia sa malapit na hinaharap. Samantala, iminungkahi ni Eduardo ang Universidad ng Stanford dahil ang relasyon sa pagitan ng Harvard at Stanford ay palaging malapit. Hindi niya akalain na 2 taon pagkatapos, sa isang gabing maulan sa California, si Eduardo, na basang-basa, ay lubos na magsisisi sa mungkahi niya ngayon, dahil makikilala niya ang mortal niyang kaaway na si Shin. Si Parker sa San Francisco, kung saan naroon ang Stanford, ay isang sugarol at babero. Pero isa rin siyang kilalang batang henyo sa larangan. Sa edad na 19, nag-develop siya ng software para sa libreng pag-download ng musika, ang Napster. Kahit natalo siya sa kaso dahil sa issue ng copyright, nakita niya ang malaking trend ng digital na musika, natatalo sa pisikal na mga plaka. Gayunpaman, ang bayad pinsala sa pagkatalo sa kaso ay nagpabagsak din sa kanya, kaya kailangan niya ng isang promising na proyekto para mamuhunan para mapuno muli ang kanyang bulsa. Tamang-tama naman, pagkatapos niyang magising sa kama ng isang estudyante ng Stanford, nakita niya ang website ng Facebook na nakabukas sa computer sa tabi niya, at agad niyang nakita ang malaking potensyal sa komersyo nito. Pagkatapos, dahil ang Facebook nga ay naging isang social networking software, na sikat sa buong mundo sa ilalim ng pamamahala niya. Gayunpaman, bago iyon, napasubo sa gulo ang Facebook dahil ang plano ni Mark na magpalawak ay mabilis na nakarating. Sa kambal na nagmungkahi na humanap ng abogadong si Shin para magpataw ng injunction para ipasara ang Facebook dahil habang tumatagal ang website na ito, bumababa na ang halaga ng koneksyon nila sa Harvard. Pero para sa kuya, bastos pa rin ang ginawa. Sa puntong ito, naalala bigla ng bunso ang handbook ng mga estudyante ng Harvard. Nakasaad doon na bawal magnakaw ng gamit ng ibang estudyante. At para silang nakakita ng liwanag sa dulo ng tunnel dahil dito, agad silang nagdesisyong magsumbong sa punong guro. Kaya kinabukasan, ginamit nila ang koneksyon ng kanilang ama para makaharap ang punong guro. Pero sa haba ng sumbong ng 2 magkapatid, sinabi ng punong guro na hindi pa raw naisa sa katuparan ng ideya nila. Kung gayon, isa lang itong ideya. Ang karaniwang tao o bagay ay may maraming malikhaing ideya. Sa halip na magreklamo na ninakaw ang ideya, mas mabuting simulan na lang ang isang bagong proyekto. Nang galit na sinabi ng kambal na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ang kanilang ideya, hindi napigilan ng punong guro ang pagtawa dahil bilang dating kalihim ng pananalapi ng Amerika, hindi siya naniniwala na ang ideya ng isang estudyante ay nagkakahalaga ng ganoon. Siyempre, marahil, lalo na siyang hindi nang ahas isipin na ang halaga ng merkado ng Facebook sa hinaharap ay maaaring umabot ng 10 trilyong dolyar. Sa huli, nabigo ang kaso ng kambal. Sa panahong ito, sakop na ng Facebook ang 29 na universidad. Mayroon itong halos 80,000 miyembro na may mataas na antas ng pakikipag-ugnayan. Sa mga kalamangang ito, si Eduardo, bilang punong tagapamahala ng pananalapi, ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano kumita, at ang paraan ng pagkakitaan na naisip niya ay ang advertising pop-up. Pero tutol na tutol si Mark sa ganitong paraan, dahil naniniwala siya na mabilis pa ang pag-unlad ng website. Walang nakakaalam kung hanggang saan ito aabot. Kung biglang maglalagay ng pop-up ads ngayon, posibleng maging ibang-iba ito. Pero dahil sa mariing hiling ni Eduardo, pumayag pa rin si Mark na makipagkita sa mga advertisers sa New York, pero sinadya niyang guluhin ang negosasyon. Sa wakas, nagtagumpay silang sirain ang deal na ito,
Pagkatapos ay nag-ayos sila ng iba pang mga pagpupulong. Ngunit wala ni isa ang nakapukaw ng interes ni Mark hanggang sa pamamagitan ng girlfriend ni Eduardo, nakilala nila, si Sean, na interesado sa Facebook. Sa totoo lang, bago pa man magkita, hinahangaan na ni Mark ang batang mentor na ito, matagumpay na nagsimula ng negosyo. Pagkatapos nilang magkita, lalo pang humanga si Mark kay Sean, dahil si Sean ay may tiwala sa sarili, bukas palad, nakakatawa. Malinaw na isang hapunan ito para sa 4 na tao, ngunit agad itong naging sariling entablado ni Sean. Ang pinakamahalaga ay ang ideya ni Shin tungkol sa The Facebook. Halos pareho sila ni Mark. Pareho nilang iniisip na hindi pa ito ang tamang panahon para maglagay ng mga patalastas, dahil para kang nagkakasiyahan sa isang party. Tapos biglang may nag-anunsyo na 11:00 PM na, tapos na, nakakawalang gana. Bukod pa rito, iginuhit ni Shin kay Mark ang isang magandang kinabukasan. Sabi niya, ang halaga ng The Facebook sa hinaharap ay siguradong hindi bababa sa $1 bilyong. Pero ang huling bagay na tuluyang bumihag kay Mark ay ang sinabi ni Shin bago siya umalis, mas maganda kung aalisin ang sa The Facebook at ito nga ang isang pagbabagong makasaysayan. Pero ang hapunan na ito ang nagtanim ng binhi ng pagkakahiwalay ni Mark at Eduardo dahil hindi talaga gusto ni Eduardo si Shin. Hindi lang dahil sa magulo niyang personal na buhay, kundi dahil gumamit siya noon ng maduming paraan para pabagsakin ang dalawang kumpanya ng internet. Kaya nag-aalala si Eduardo na makakasama si Shin sa paglago ng Facebook. Syempre, may isa pang makasariling dahilan. Natatakot siya sa pagdating ni magpapahina iyon sa kapangyarihan ni Shin, pero mas pabor si Mark sa ideya ni Shin. Kaya lalong tumitindi ang hindi nila pagkakasundo ni Eduardo. Pagkalipas ng ilang buwan, lumampas sa 150,000 ang bilang ng mga gumagamit ng Facebook. Umaasa si Eduardo na magpatuloy sa New York para maghanap ng oportunidad. Samantalang si Mark naman, kinumbinsi ni Shin na samantalahin ang bakasyon para ilipat ang punong tanggapan sa California dahil walang nagpaubaya sa kanila. Nagdesisyon silang maghiwalay at kumilos ng mag-isa, pero bago maghiwalay, si Eduardo, para sa kapakanan ng kumpanya, ay naging bukas palad pa rin. Binigyan si Mark ng $18,000 para gastusin sa lahat ng bagay sa California. Sa simula, akala ni Eduardo na sa loob ng maikling 3 buwan ng bakasyon sa tag-init, walang malaking mangyayari. Pero hindi niya inaasahan na sa panahong ito, lalong lumalayo ang distansya sa pagitan niya at ni Mark. Sa California, umupa si Mark ng isang mansyon na may swimming pool. Isang grupo ng mga ordinaryong tao, bukod sa pagsusulat ng code, ay naglilibang sa bakuran. Nang araw na iyon, naglaro sila ng sobra at nasira ang isang gripo. Naakit ng ingay ang kapitbahay na kumatok sa pinto. Hindi ko akalain, si Shin Parker pala. Gaya ng dati, may kasama na naman siyang magandang babae. Nang malaman ni Shin na lumipat si Mark sa California para magtrabaho, natuwa siya na hindi sumama si Eduardo. Lalo pang lumitaw ang pagyayabang sa mukha niya. Kinagabihan, para magpakita ng pagiging mapagpatuloy, dinala ni Shin si Mark sa isang nightclub. Pero hindi para maghanap ng kasiyahan, kundi para samantalahin ang pagkakataon para sirain ang relasyon ninyo ni Eduardo. Dahil gustong-gusto ni Shin na sumali sa Facebook, pero ang trabaho niya ay kapareho ng kay Eduardo, kaya kailangan munang alisin si Eduardo. Una, ginamit ni Shin ang halimbawa tungkol sa nagtatag ng Victoria. Ipinagkanulo ng secret ang tatak at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa Golden Gate Bridge bilang pahiwatig. Mark, huwag kang tularan ang nangyari sa kanya, sabi ni Shin. Ako at ikaw ang magkasundo, kaya nating baguhin ang mundo. Si Eduardo naman ay isa lamang empleyado ng mga kapitalista. Tayo ang makakapagpabago ng sitwasyon. Talagang makakalikha ng halaga, kahit na sa loob-loob niya. Naniniwala pa rin si Mark kay Eduardo at umaasa sa kanya, pero nangako si Shin na tutulungan siyang ipalaganap ang Facebook sa buong Europa. Nagdesisyon si Mark na itago si Eduardo para makumbinsi si Shin na sumali, at hindi naman siya binaygo ng resulta. Sa lalong madaling panahon, sumikat ang Facebook sa buong Europa. Kasabay nito, walang kamalay-malay ang kambal sa nangyayari. Sumasali sila sa Royal Regatta sa England, kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya sa karera. Pangalawa pa rin sila sa huli, sa layong kalahating segundo. Sa party pagkatapos ng karera, pareho silang malungkot, pero agad din nilang kinumbinsi ang sarili nila at nagpilit na magpakatatag. Sinubukan nilang palakasin ang loob nila. Pero sa mismong sandaling ito, nalaman nila na ang Facebook ay lumabas na sa Amerika at lumalaganap na sa buong mundo. Dahil dito,
Lalong nagalit ang magkapatid na naiinis na nga. Agad nilang itinigil ang pagiging maginoo. Hindi lang sila nagmura, kundi nagdesisyon din na kasuhan agad si Mark. Hindi nagtagal pagkatapos ng Facebook, nagkaharap ang dalawang panig sa korte. Pero sa harap ng akusasyon na kinopya ang ideya ng kambal. Hindi talaga sang-ayon si Mark at hayagan pa niyang sinabi na magkaiba ang Facebook at ang kalokohang ideya ninyo sa pagpapareha. Ibang-iba ang lahat ng ginagawa namin ng mga kasamahan ko. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo kaya yun. At saka, nang tanungin kung bakit si Eduardo ang unang nilapitan ni Mark para humingi ng puhunan at hindi ang mayayamang kambal. Sabi ni Mark, dahil si Eduardo ang presidente ng Investment Association ng Harvard. Higit sa lahat, siya ang matalik kong kaibigan. Nagtitiwala lang ako at gusto kong makipag-ugnayan sa kanya. Pero sinasabi ng abogado ng kabilang panig na ang matalik mong kaibigan ay humihingi ngayon ng $6 million bilang danyos mula sa iyo. Lumabas na simula nang sumikat ang Facebook sa Europa. Tuloy-tuloy na nagtrabaho si Mark para mag-program na naging dahilan para tuluyan niyang makalimutan na pupunta si Eduardo sa California. Samantalang si Eduardo naman ay kinailangan pang mag-isa sa malakas na ulan papunta sa kumpanya na talagang ikinainis niya. Hindi ko akalain na pagbukas ko ng pinto, si Shin agad ang makikita ko, ang taong pinakakinaiinisan ko, at isang grupo ng mga kabataan na nagpapakasaya sa loob ng bahay. Hindi lang yun, ayon sa pagpapakilala ni Mark, si Shin ay hindi lang naging miyembro ng kumpanya, kundi halos tuluyan na ring pumalit sa posisyon ko. Ang nakakagalit pa, habang si Eduardo ay hirap na hirap maghanap ng mga advertiser, na wala namang resulta, si Shin naman ay nakapag-ayos ng pagpupulong sa mga malalaking tao sa larangan ng pamumuhunan. Umaasa si Eduardo na kakampi niya si Mark, pero hindi lang itinanggi ni Mark ang halaga at ambag ni Eduardo sa kumpanya, kundi idiniin pa niya ang importansya ni Shin. Ito ang nagpuyo sa galit ni Eduardo at nagtulak sa kanya na gumawa ng desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Sa kanyang galit, ipina-freeze ni Eduardo ang lahat ng account ng kumpanya. Pagkatapos, walang tigil siyang bumalik sa New York. Pero pagdating niya sa bahay, nag-away sila ng girlfriend niya. Bago pa man, may problema na ang relasyon nilang dalawa. Pero si Eduardo ang laging dehado. Kahit hindi niya matagalan ang pagkontrol ng girlfriend niya, hindi rin siya naglakas loob na makipaghiwalay. Sa pagkakataong ito, sa harap ng pagtatampo ng girlfriend niya, kusang loob siyang nakipagbati gamit ang scarf na binili niya dati. Pero hindi kailanman nagsuot ng scarf ang girlfriend niya. At ang dahilan ng galit niya ngayon ay dahil sa status ni Eduardo sa Facebook na nakalagay na single. Gayunpaman, bilang isa sa mga nagtatag, hindi talaga alam ni Eduardo kung paano baguhin ang status na iyon. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang telepono ni Eduardo. Akala ng girlfriend niya, kabit niya sa California. Tumawag, pero si Mark Eduardo pala. Takot na takot pa naman siya sa telepono ni Mark. Pero ngayon, parang nakakita ng anghel, dali-daling tumakbo sa banyo para sagutin. Nalaman ni Mark na na-freeze ang bank card niya. Galit na pinagalitan ni Mark si Eduardo dahil hindi raw dapat ginawa yun. Pinunapan niya ang paghihiganting yun ni Eduardo na napakabata. Dahil kahit gaano kalaki ang problema sa loob, hindi dapat sinisira ang kumpanya. Kapag naputol ang chain, titigil ang server. Na huminto ang server kahit isang araw lang. Maaari itong magdulot ng domino effect na sisira sa Facebook. Ang platapormang ito na nakabatay sa relasyon ng mga gumagamit. Sa simula, Eduardo gusto lang gamitin ito para patunayan ang kanyang importansya sa kumpanya. Ngayon niya lang napagtanto ang seryosong kalagayan ng problema. Pero buti na lang at natuklasan agad kaya hindi nagdulot ng malubhang resulta. Pumayag din si Mark na kalimutan na ang lahat. Pagkatapos, nagpahayag si Mark ng isang napakagandang balita. Ang malaking investor na nakilala niya dati ay mataas ang tingin sa potensyal ng paglago ng Facebook. Nagdesisyon na mag-invest ng $500,000 sa isang opisina. Pero dahil bagong kapital ang pumasok sa kumpanya, kailangan nilang magreorganize. Pinapunta ni Mark si Eduardo sa Los Angeles para pirmahan ang ilang importanteng dokumento. Labis na ikinatuwa ni Eduardo ang biglaang sorpresa, at tila nagbigay rin ito sa kanya ng dagdag na kumpiyansa at lakas ng loob para makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Pagkatapos, sumakay si Eduardo sa pinakamalapit na flight ng gabing iyon. Sa bagong opisina sa San Francisco, may dalawang abogado na naghihintay. Binigyan nila si Eduardo ng 4 na kopya ng kasunduan, pero hindi ito binasa ni Eduardo at tinanong lang niya ang tungkol sa porsyento ng kanyang parte. Nang malaman niyang 51% ang parte ni Mark, 34% ang sa kanya, at 6.47% lang ang kay Shin. Natuwa si Eduardo sa paghahati na ito kaya, bilang isang mahusay na estudyante ng ekonomiya sa Harvard,
pinirmahan ni Eduardo ang mga kasunduan nang hindi man lang binabasa ang mga nilalaman. Hindi niya akalain na sasamantalahin ng matalik niyang kaibigan na si Mark ang pagkakataong ito para siluin siya. Ilang buwan ang lumipas, malapit nang umabot sa 1 milyon ang bilang ng mga gumagamit ng Facebook. Nagpaplano si Mark na magdaos ng isang selebrasyon sa kumpanya at partikular niyang ipinaalam kay Eduardo na kailangang dumalo. Nang araw na iyon, hindi lang dumating si Eduardo sa takdang oras, nagbihis pa siya ng maayos. Ngunit hindi niya inaasahan na ang naghihintay sa kanya ay isang pananambang. Lumabas na sa mga nakaraang buwan, palihim na naglabas si Mark ng mahigit 20 milyon na shares. At sa istruktura ng shares na idinisenyo ni Mark, ang porsyento ng pagmamay-ari ng lahat ng iba ay hindi nagbago. Tanging ang shares ni Eduardo ang nabawasan mula 34% pababa sa 0.03%. Hindi lang yan, tinanggal din si Eduardo sa Facebook. Ang pangalan niya, wala na rin bilang isa sa mga nagtatag. Dahil sa ika-4 na kasunduan noon, si Eduardo ay kusang loob na pumirma na isinusuko niya ang kanyang karapatang bumoto bilang shareholder. Ipinauubaya niya kay Mark ang lahat ng desisyon kapag wala siya. Sa puntong ito, napagtanto na ni Eduardo na pinagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Ang magkaibigang dating parang magkapatid, ngayon ay naging magkaaway na mortal. Gusto talagang malaman ni Eduardo kung kailan naisip ni Mark na alisin siya sa kumpanya. Kung kailan, pero hindi sinagot ni Mark ang tanong na ito. Hinala ni Eduardo noong una ay noong ipinagbawal ang account, pero naisip niya na baka mas maaga pa, noong kasisilang pa lang ng Facebook. Dahil noong panahong iyon, napagtagumpayan ni Eduardo ang maraming pagsubok para makasali sa Phoenix Club. Ang club na gustong-gustong salihan ni Mark pero hindi siya naging kwalipikado. At ito ang nagdulot ng inggit kay Mark. Pero noong panahong iyon, kailangan ni Mark ang koneksyon ni Phoenix Club para i-promote ang Facebook. Kaya pagkatapos niyang gamitin si Eduardo, napilitan si Mark na ipasok ang pangalan niya bilang co-founder. Pero matapos niyang makilala si Shin at lumaki ang hindi nila pagkakasundo, bigla na lang inakusahan si Mark ng pahayagan ng universidad ng walang basehang pang-aabuso sa hayop. Bilang isa sa mga co-founder ng Facebook, tiyak na malaking sagabal ito sa paglago ng Facebook. Pagkatapos, ginamit ni Mark ang pangyayaring ito para kontrahin ang akusasyon ni Eduardo. Napinapuna siya sa pagsira sa imahe at kapakanan ng kumpanya. Pero ang totoo, isa lang iyong pagkakamali. Noong sumali si Eduardo sa Phoenix Club bilang bahagi ng initiation rites, kailangan niyang magdala ng sisiw. Ang resulta, naghain ng manok sa kantina ng eskwela ng araw na iyon, at napilitan siyang pakainin ng manok ang sisiw, na humantong sa pagsampa ng kaso sa kanya dahil pinapakain niya ang sisiw ng kapwa manok, kahit na naayos din naman ito sa huli. Kalmado ring sinabi ni Mark na wala siyang sama ng loob, pero doon lang napagtanto ni Eduardo na baka pinlano rin ni Mark ang lahat ng iyon. Pero lahat ng ito ay walang ebidensya, at saka, si Eduardo ay wala na sa laro ngayon. Walang saysay na kalkulahin ang mga bagay na ito sa bitag na nakahanda na ng mga kapitalista. May nawalan ng lahat, may umangat at nagtagumpay. Gayunpaman, kahit nakamit na ni Shin ang gusto niya, tila hindi pa rin siya lubos na nasisiyahan, kaya hayagan niyang ginawa. Hinamak ang natalo, kinuha ang stock certificate na nagkakahalaga ng $19,000 na si Eduardo. Ang unang ipinuhunan at tinuya siya. Nakakalungkot, hindi makapag-withdraw dahil naka-freeze ang account. Kahit hindi nagsalita si Mark sa alitan na to. Pero pagkaalis ni Eduardo, bigla niyang pinuna si Shin na hindi dapat sobra-sobra. At ito rin ang unang beses na nagkaroon silang dalawa ng argumento. Sa mismong oras na to, opisyal na lumampas sa 1 milyon ang bilang ng gumagamit ng Facebook. Sa panahong ito, wala pang 1 taon mula nang ilunsad ito. Naghiyawan sa tuwa ang lahat sa kumpanya. Tanging si Mark lang ang tila medyo malungkot. Gayong ito ang sandali ng tagumpay na pinangarap niya. Pero ngayon, wala na siyang mahanap na makakabahagi. Pagkatapos ng formal na selebrasyon, nag-organisa si Shin ng pangalawang party. Pero hindi sumama si Mark at nagpaiwan sa kumpanya ng mag-isa. Pero buti na lang at hindi siya sumama dahil nalaman niya agad mula kay Shin na gumamit sila ng ipinagbabawal na gamot sa party. At marami ring menor de edad ang sangkot. Kaya nang mahuli ng pulis, dinala silang lahat sa presinto. Hinala ni Shin, paghihiganti ito ni Eduardo. Kung hindi, bakit magkakataon na masita pa tayo ng pulis? Pero iginiit ni Mark na imposible raw. Pagkatapos, sabi niya, hindi raw ito ang tamang oras para mag-alala tungkol dyan. Tutal,
ang pagkakasangkot ng matataas na opisyal sa ipinagbabawal na gamot at mga menor de edad. Tiyak nakakalat ng mabilis sa internet at magdudulot ng negatibong epekto sa kumpanya na hindi natin kayang sukatin. Kailangan niyang mag-isip agad ng paraan para malutas ito, pero bago pa siya makapagbigay ng solusyon, si Mark mismo ay sunod-sunod na kinasuhan ng kambal, at ni Eduardo, kahit na nagkausap na sila at ang kanyang abogado noon. Kahit magharap-harap pa ang tatlong panig, buong araw na walang nangyari. Sinabi ng abogado ni Mark sa kanya na kung hindi magkakasundo, ang susunod na hakbang ay dalhin ito sa korte at batay sa maraming ebidensya. At sa mga ikinilos ni Mark, malamang na hindi magiging pabor kay Mark ang hurado. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na matatalo si Mark sa kaso. Kaya ang pag-areglo at pagbabayad ng danyos ang pinakamatalinong opsyon sa ngayon. Tutal, bilyonaryo na si Mark ngayon. Ang halaga ng danyos para sa kanya ay parang butil lang ng buhangin. Nag-isip si Mark sandali, saka nagpas siyang tanggapin ang kahihinatnan. Pagkatapos, sinabi niya sa abogado niya na hindi siya masamang tao. Sumagot naman ang abogado sa kanya nang may pahiwatig. Hindi ka pa naman talaga masama, pero sinusubukan mong maging isa. Sa huli, nagbayad si Mark ng $65 million sa kambal, at ang pangalan ni Eduardo bilang isa sa mga nagtatag ay isinulat muli sa seksyon ng mga tagapaglathala. Pagkaalis ng abogado, hinanap ni Mark ang kanyang dating kasintahan sa Facebook, saka nagpadala ng friend request, tapos umupo sa harap ng computer at paulit-ulit na near-refresh ang page para makita kung tinanggap niya ang imbitasyon. Isa sa mga unang motibasyon ni Mark para itatag ang Facebook ay para patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang ex-girlfriend. Pero ngayon, isa na siya sa mga bilyonaryo na nangunguna sa mundo, pero hindi man lang siya napansin ng kanyang dating kasintahan. Nawala rin niya ang kanyang nag-iisang tunay na kaibigan. Ang Social Network ay isang biographical film na idinirect ni David Fincher. Pinagbidahan ni Jesse Eisenberg at Andrew Garfield, ipinalabas noong 2010. Pero hindi ito isang tunay na biopic. Sa halip, hango ito sa isang nobela, kaya karamihan sa mga pangyayari ay kathang-isip. Inamin din ni Direk David Fincher na isa itong biopic na pinaghalong kathang-isip at katotohanan. Isa pa, may hindi nakasulat na patakaran sa Hollywood. Kung buhay pa ang pangunahing karakter ng isang biopic, dapat ipakita sa kanya ang script. Pero ang pelikulang ito ay ginawa ng walang pahintulot ni Zuckerberg. Pagkatapos ipalabas ang pelikula, sinabi ni Zuckerberg na ang mga pangyayari sa pelikula ay may pagkakaiba nga sa totoong buhay. Pero sino ba naman ang gago para isulat ang formula sa salamin? Pero hindi naman daw pinuna ni Zuckerberg ang mga producer ng pelikula. Siguro dahil hindi naman talaga ito isang personal na talambuhay, kundi mas isang kwento tungkol sa pagkakaibigan, pagtataksil, inggit, at akma sa mga isyu ng panahon. Si Mark ay isang henyo na punong-puno ng pagkukulang. Bagamat napakataas ng IQ niya, at napakagaling, makasarili naman siya at mayabang, at hindi niya iniisip ang nararamdaman ng iba. Kaya nakipaghiwalay sa kanya ang dating girlfriend niya. Pero hindi kailanman hinanap ni Mark ang dahilan sa sarili niya. Sa halip, pakiramdam niya, minamaliit siya ng dating girlfriend niya, kaya gumamit siya ng masasakit na salita sa internet para atakihin ito at ilabas ang galit niya. Si Eduardo lang ang kaibigan ni Mark na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Nang malaman niyang iniwan siya ni Erica, siya rin ang unang dumamay. Pero nang malaman ni Mark na sumali si Eduardo sa Phoenix Club, agad siyang nagpakita ng pagtutol at inggit. Umabot pa nga sa puntong nagplano at gumanti siya. Ngunit dahil din sa kanyang mataas na pagtingin sa sarili at pagiging mapagkumpitensya, palihim na ipinangako ni Mark na sisikapin niyang magtagumpay. Natatalunin niya ang lahat, at dito nagsimula ang kanyang imperyo ng social media, ang Facebook. Ngunit nang makamit na ni Mark ang mataas na posisyon, gaya ng inaasahan, pero hindi siya masaya. Hindi rin niya naramdaman ang kasiyahan na maiwan ang mga kaedad niya. Sa halip, nakaramdam siya ng labis na kawalan at pag-iisa. Iyon ay dahil sa simula pa lang, nagkamali na si Mark sa dahilan kung bakit hindi siya minamahal at pinakikitunguhan ng maayos. Gusto niyang mapabilang sa grupo, gusto niyang mapansin. Pero dahil sa kawalan niya ng tiwala sa sarili, lagi niyang minamaliit at sinasaktan ng iba. Akala niya, kapag ginawa niya iyon, mamamangha sa kanya ang iba. Pero hindi ko akalain na lalo lang nitong ilalayo ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi naman masamang tao si Mark. Para siyang isang kawawang taong walang kakayahang magmahal. Sa huli, kahit mayroon siyang trilyong yaman, naging isa pa rin siyang malungkot na taong hindi nakamit ang tunay na kaligayahan. Isa pang dahilan kung bakit itinatag ni Mark ang Facebook noong una, ay para mapalapit ang mga tao sa isa't isa. Sa katunayan, pwede ring makipagkaibigan ng mga tao sa pamamagitan ng internet sa kahit sinong AI sa mundo. Gayunpaman,
habang lumalabo ang linya sa pagitan ng virtual at realidad. Ang kalungkutan, pagkabalisa, at kawalan ay mabilis na kumakalat. Sa kabilang dulo ng internet, madilim ang mundo. Kung gaano kasaya sa internet, ganoon din kalungkot pagkatapos mag-disconnect at unti-unti itong nagiging tunay na larawan ng bawat isa. Bukod sa malubhang pag-apekto sa mga tunay na relasyon, unti-unti ring pinalalaki ng internet ang mga negatibong aspeto ng kalikasan ng tao, katulad ng napakaraming masasakit at mapanlait na salita. Hindi basta-basta sasabihin ng mga tao sa totoong buhay, kahit gaano kababa ang kanilang EQ o karangalan. Mag-iisip pa rin silang mabuti dahil sa takot sa mga kahihinatnan. Pero ang mga tao sa virtual world ay walang pakialam. Isinusulat nila ang pinakamasasakit na salita sa madilim na silid. Parang mga mamamatay taong nakasuot ng maskara. Walang kurap kung pumatay. Pero ganyan ang pag-unlad ng panahon. Walang makakapagpabago. Walang makakabalik. Tanging ang pagsulong na lang sa agos na ito. Sikapin nating panatilihin ang ating orihinal na layunin at maging matatag sa mabubuting bagay. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito, at ang halaga naman ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Dito na nagtatapos ang ating kwento ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.